Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11 and Workshop. So, bigyan ko lang kayo guys ng update, no? Kasi nung nakaraan, di ba, nag-vlog ako tungkol sa, sa wisdom teeth ko, no, guys? So, nag-vlog ako noon kasi medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung ano, I don't expect na, hindi maganda expectation ko doon, no, guys? Kasi ang dami kong nasagap na mga horror stories mula sa mga kaibigan ko, sa mga kilala ko na nagpatanggal din ng wisdom teeth. And yeah, sabi nila, mahirapan ka magsalita, ganyan. So, or mahirapan ka kumain, magtitiis ka talaga, no, guys. Pero, let me tell you the story, guys. So, I think, mga 2 weeks ago, pumunta na ako sa dentista to get my wisdom teeth done, no, guys. And yung dentista ko, first time ko sa kanila na nagpa-dentista, and that is a dental sphere, malapit sa Camarin Doctors Hospital. And strategic, guys, yung ginawa ko ngayon. Kasi, yun ang pinili ko na dentista kasi katabi lang siya ng isang hospital, yung Camarin Doctors Hospital nga, no, guys? Kasi nandun yung doktor ko sa Camarin Doctors Hospital. So, if ever na may mangyari, di ba? Ganon ako ka-nervyos. Okay? So, ganon ako ka-nervyos doon sa gagawin na sa wisdom teeth ko na kung ano man mangyari sa akin doon sa dentista, pwede lang agad ako isugod doon sa hospital. So, yun yung mindset ko noon, guys. Sobrang takot ko, sobrang praning ko doon sa operation na yon, doon ako pumunta, no, guys. Pero swerte ako kasi yung dentista doon, si Dr. Ramos, babaeng dentista, Dr. Ramos. She's very good and she's very caring sila. Lahat sila doon actually magaling yung mga dentista, no, magaling yung staff nila, mabait, no. So and yeah, sabi ko sa inyo caring. So pinatanggal ko yung aking wisdom teeth ng Saturday. So pumunta kami doon ng asawa ko, pinatanggal ko. And nagsimula yung operation for ng I think around 9 or 9:30 ng umaga nagsimula yung operation. And it took 2 hours took na 2 oras at siyam, okay? Siyam na turok ng anesthesia ang ang naubos sa akin ni Doc kasi hindi ko talaga maano yung sakit. Sobrang sakit niya kapag tinutusok yung wisdom, pag tinatanggal na siya, sobrang sakit niya. So, tinira ni Doc ng anesthesia. Yung isang ngipin kasi kailangan nitanggalin, di ba magkadikit yan, yung bagang tsaka yung wisdom tooth magkadikit. Yung bagang ko, tinanggal din. Pero walang problema. Like, 2 anesthesias, okay na natanggal na siya. Pero yung wisdom teeth ko, sobrang sakit niya, guys. So, inabot na 9 anesthesias bago na successful na natanggal in 2 hours. Natanggal ni Doc yung wisdom teeth ko. And in fact, I got yung wisdom teeth na yon. Ito siya. Ayan. Ayan guys. So, I don't know if you can see, pero you can see na biniyak na siya ni Doc. Ayan, biniyak na siya. Biyak na. Pero hindi pa rin siya na-shatter, no? So, kailangan talaga, nahugot pa rin siya ng buo. Ito yung isa kong ngipin. Ayan. So, magkadikit yan guys. Nakaganito yung wisdom teeth. Kaya ito, sobrang sakit na. Talagang hindi ko na matiis yung sakit. So, talagang ko na napatanggal na siya pareho, no guys. And successful, natanggal pareho. So, okay na, natanggal na siya pareho. And then, ito na. Expect ko, kahit yung si Doc sinabi, sir, mamamagayan, yung ngipin mo, mamamagayan, yung bibig mo, mamamagayan. Hindi ka muna makakain ng mga solid, ganyan. Soupy food muna, ganyan, or liquid food muna, ganyan. Tapos, it will take at least a month bago yan gumaling, no, guys? So, na-anticipate ko na yon. Kaya nga nag-vlog ako noong nakaraan, sabi ko, baka hindi ako makapag-vlog for a month kasi baka mahirapan ako magsalita, no? Pero, that afternoon, umuwi ako ng bahay, may dugo pa siya ng konti, pero hindi na ganun kalakas yung dugo niya. Tapos, nung na yun, kumain muna ako ng lugaw muna, syempre, hindi ko muna siya binigla. Pero nung gabi, nagutom ako, merong mga fish fillet doon sa kusina at merong kanin, kinain ko yun. Walang problema. Ang ginamit ko lang yung kabila, dito. Ito kasi natanggalan ng ngipin, so ito yung ginamit ko. Walang problema na nakain ko siya, hindi siya sumakit. Tapos uminom lang ako ng kasi nung mga bandang gabi, na medyo nag-worn out na yung anesthesia, medyo kumikirot ng konti, pero sobrang light lang nung pain. So, uminom lang ako ng mefenamic acid, tapos natulog na ako, and hindi na siya sumakit like magdamag. Kasi nung nandiyan pa yung wisdom tooth ko,
minsan di ako makatulog, minsan nagigising ako sa sobrang sakit niya. Tapos talagang halos umiyak ako sa sobrang sakit. Pero first time ako nakatulog noon na sobrang, sobrang ginhawa. Wala talaga siya sa sakit. Tapos hindi na siya dumudugo. Hindi na siya dumugo. As in, kung may konti pang syempre, pero hindi na siya dumugo na yung buo talagang dugo. No. Hindi ko na tapos kumain na ako ng solid food nung kanin ulit. Tapos yung ulam namin kinain ko. Tapos nung day 3 nung Wednesday, kumain na ako ng fried chicken. Okay naman, nakakain na ako. So, tapos bumalik ako ng after 1 week, bumalik ako sa dentista para patanggal yung tahi, no? Kinuwento ko sa kanya, Dok, parang wala naman nangyari. So parang hindi naman siya sumakit talaga. Sabi ko kasi anticipate ko na sasakit siya ng todo. Kasi nga yung mga horror stories sa mga kaibigan ko, sabi nila kawawa daw ako, ganyan ganyan, masaktan daw talaga ako, matagal daw talaga yung gamutan yan. Tapos sinabi ko kay Doc yan, sabi niya tawa sa akin, depende naman daw kasi sa tao yun. Meron sa tao talaga na na ganyan na mabilis na mag-recover, no guys. Pero hindi pa siya 100% na magaling, meron pa rin siyang may butas pa rin yung sa loob. So 1 month pa rin yan bago magsara yung butas. So ingat pa na ako sa pagkain, dito pa na ako umunguya. Tapos syempre, napapasukan siya ng mga pagkain ng dumi. So linis na lang lagi. Toothbrush, tsaka ng mouthwash na ganyan, betadine. So para para hindi siya ma-infection, no, guys. Ayun, tapos naggamot ako, 4 days lang ako nag-antibiotics and I think nag-mefenamic lang ako like 3 days lang yata, tapos wala na talaga siya sakit. So hindi na ako nag-take ng mefenamic na okay na. So ngayon okay na siya. Wala na siyang sakit, butas pa rin siya, pero nag-heal na, and there's no pain. So yeah, we're back in business, guys. So nakakapag-vlog na tayo ng maayos. So I'm so glad about that. So buti na lang talaga. Swerte lang talaga ako. It's either swerte ako or magaling si Dr. Ramos ng Dental Sphere. And I would highly recommend yung yung Dental Sphere na yan, guys. Kung taga dito kayo sa North Caloocan, no, and you need your dental works, pasyalan nyo yung Dental Sphere. Diyan lang sa tabi ng Camarines Doctors Hospital sa ibabaw ng Wingzilla. So yun, JRS Express yun. So yun, check nyo lang sila sa Facebook, may Facebook page din sila. So yun. Okay guys, so thank you guys sa panonood. Salamat sa pag-suporta nyo sa akin, pagbigay ng moral support dito sa pinagdaanan ko na hindi naman ganun ka big deal. No, so guys, medyo praning lang talaga ako ng mga iba nakarang araw. Pero okay na tayo guys. So we're back in business na, sabi ko nga sa inyo. So I'll see you guys next time. The Gym Bro 11 Workshop. Adios!